Hello guys, magandang araw. Into this video guys, we are going to assemble this 12 ampere constant current, constant voltage buck converter, no? So assemble natin to guys. So mainam po itong pang charge na mga lithium batteries, no? 12 ampere po ang capacity nito guys. So tingnan natin. So ito yung pinaka board niya. Unbox na natin, no? Itong pinaka board niya. Ayan guys. So overview lang sa board. Tingnan natin. So ang board, mayroon siyang input terminal, mayroon din siyang output terminal niya, in or out LCD display. So click mo yung in, display, makikita mo dito yung anong input voltage at input current. Click mo yan, yan ulit, maging out yan. So display dito yung output voltage and current din. So ito, itoggle tong switch na to, whether i-on mo yung output or i-off. Ito naman yung mga ano na to, controls na to. Ito yung control ng voltage at saka yung constant current. Okay, so itong lead, dalawang lead. So ito yung mag-signal ng output pag may output sa output terminal. At ito naman yung CC or constant current. Diyan natin makita kapag nag-constant current yung output natin. Okay. So assemble natin to guys. Itong white na area to guys, diyan natin ilagay yung heatsink, no? Yung heatsink natin. May pa dala na silang heatsink sa pagbili natin ito, no? May mga heatsink. Yung iba dito. Ayan. May heatsink guys. Ito. So lagay natin yan dyan. Idikit lang natin to. Mayroon man tong ano, parang double sided sa ilalim. So idikit natin dyan. Siya yung mag-absorb ng heat habang ginagamit natin itong board na to guys. Kapag medyo mataas na yung load niya sa output. So mayroon din silang ano guys, itong dalawang fiberglass. Magsisilbi itong frame ng ating buck converter, no? So yan, transparent yan. Tanggalin natin yung mga cover niya guys. So maging ganyan siya dyan, oh. Detected ba to? Ano ba yata to? Ito. Ayan. So maging ganyan siya guys. So para maging easy siya. At saka may mga screw pa dito, at saka may ito ganito. So pwede natin yang i-assemble guys para medyo maganda tingnan. So tara, assemble muna natin guys. So nga pala guys, ang likod pala nito, ganito pala ang itsura niya. Ayan. 12 amperes po ito guys. Yan. 12 ampere ang capacity nito. Kung di ako nagkakamali ay 160 watts yung full power nito, capacity. Okay, so assemble muna natin to guys. Okay guys, simulan natin ang pag-assemble nito. So ito pala yung mga accessories niya na pinadala. Ito may dalawang parang ano ba tawag dito, sa apat. Yan yung mag-hold na magiging parang frame niya sa mga ganito. Ang dalawang fiberglass plate. At saka may mga screw din siya guys. At saka itong push button cover. So una natin gawin dito ay ilagay natin itong heatsink dito sa board, no? Tapos i-install natin tong pinaka base plate yan sa ilalim. Yan, lagay yan sa ilalim. Tapos ilagay natin tong apat na post. Okay. Diin lang natin konti guys para dumikit yung adhesive tape niya. Ayan. Tapos itong
ito guys, LCD nya mayroon itong nakalagay na plastic cover. So kunin din natin to guys. Yan, kasi kung tingnan nyo, tingnan sa medyo ano yan, blurred. So tatanggalin natin to guys. Yan. Okay, linis na. Next guys, itong base plate, kikis-kisin nyo lang ng kuko nyo dyan guys hanggang sa matanggal. Ayan, tatanggalin natin to kasi ito para sa ilalim to eh. Madali lang naman to guys kapag ano na nabukas na konti. So ang kabila naman side, ayan, madali lang yan. Okay, ganda. Transparent yan guys, transparent siya. Tapos ito namang isa, tanggalin din natin. Oops, ito para sa top to guys, top cover po ito. Ayan, tanggal na. Tapos ayan, ayos. Pag ganito to guys, thanks. Okay, ayos. Kaganda, ganda. Simbolo natin guys, lagay natin ng screw. Okay, yan lang. Tapos yun namang isa guys, lagay natin to dito. Okay, yan, tama na yan. Tapos ito namang apat guys, itong apat na to na maliliit, no? Ganito, yan, lagay natin to itong apat. Okay, so ganito guys, ganito yung correct orientation ng ano, backplate nya. Ayan, ganyan. So parang align siya dito sa heatsink ni guys. Ayan, align siya dyan. Okay, so lagay na natin yung top guys. Okay, kapag ganyan siya, pero lagay muna natin tong push button dyan, pag ganun. Tapos ito yung isa, ganun din. Ayan, tapos okay, taob na lang natin to. Okay, ayan. So ayan pala guys, dito talaga siya napasok. So pag ganun lang siya, no? Pag ganun lang siya guys. So pag ganun, yan, ayos. Tapos screw natin to dito guys. Yan, screw natin yan. Pong itsura niya guys, transparent yung ano niya, panel niya, no, yung LCD niya, kikita dito sa top na cover. So ipitan natin konti lang masyado. Okay ng buto, no, ayos. So test na natin to.
So subukan natin to guys, na lagyan natin ng voltage input. So try natin yung positive line, tapos negative. Medyo malaki ito So meron na tayo guys. So, nag power up na ang ating constant current, constant voltage buck converter. Ayan guys, ayan, ayos, ganda. So ayan yung input voltage natin 11.98, output voltage 4.2. So, okay, so ayan guys, mayroon na tayong input galing din dito sa battery ko, 12 volts yan. At mayroon tayong output, load natin sa output ito, mag-charge tayo ng isang battery lang dyan. Wiring dyan guys ay isang battery lang yung na-charge dyan. So ngayon, check natin itong input voltage natin, tingnan natin. Yan, mayroon tayong 11.93 volts. So ang output natin ay galing yan dyan sa battery. So mayroon na tayong 2.44 volts. So kung para safety guys, lagyan nito ng anti-back diode. So lagyan na yung diode dyan sa positive line papunta sa charging battery nyo. So sa akin hindi ko lang nilagyan. So maliit na voltage lang, maliit lang current lang naman to, so no problem. So ngayon check natin kung paano gumana itong constant current na settings, no? So pag i-on natin tong output, i-on ko ng output dito, mayroon ng dumaloy na flow of current dito sa output. So para mag-charge sa battery. So on natin to, bang. Okay, so yan, mayroon na siyang, ang siniset ko dito kanina guys is 4.2 volts, yun yung cut off full charge voltage ng ating battery. So ngayon mayroon na tayong constant current, binigyan natin ang battery charge na 400 mAh, 0.4 ampere. So kung makita niyo dito, iilaw ang red guys, iilaw ang red na LED yan. Yan, iilaw yan. So constant current guys, ibig sabihin pinipigil niya hanggang 4.4 hanggang 400 milliamp yung output current niya doon sa battery. So try natin. So okay lang naman, walang problema. So mga lumang battery po yan guys. So nagcha-charge pa siya, tingnan nyo, naging na siya guys, 4 volts, no? Naging 4 volts na siya. So try natin kasi malapit na yan na puno guys. Try nating hinaan, i-constant current natin na lagay natin sa 0.3 ampere or 300 milliamps. Ayan, 360, 350, okay, 300 milliamps. Ayan guys, or bumaba siya, bumaba. Ayan guys, 300 milliamps. So yan, yung constant current na yan guys. So ibig sabihin yan, pag iilaw yung CC dyan sa indicator light, nag constant current po tayo, no? Nag constant current po ang current draw ng ating battery. So mainam po yan guys kapag mag-charge tayo ng mga lithium batteries. So check natin kung ilang current draw ba ang kinuha mula sa ating input. Yan, pareho lang, no? Pareho lang din. So okay, so output, dito sa output, ayan, so 300 milliamperes, nasa 3.97 volts na tayo guys. So habang mapupuno yan guys, bababa at bababa yung guys, yung current.
hanggang sa aabot ang constant, hanggang mag constant voltage na siya guys, 4.2 volts. Ibig sabihin yan, full na yung battery natin. Okay, salamat guys, salamat sa panonood. Ito yung konting pag-assemble natin ng buck converter na to, at konting testing guys. Thanks, marami po tayong mga project na coming dito guys, so stay tuned lang. Salamat.